Welcome sa panibagong episode ng Himpil Outdoors. Sa pagkakataong ito ay hindi na tayo lalayo dahil dito lang tayo magka-camp sa Kanlungan Campground na matatagpuan sa bayan ng Silang, Cavite. Sisimplihan lang natin ngayon, isang farewell camping lang para sa kaibigan nating si Mamaw, ang minivan na kasakasama natin tuwing nagka-camping. Paalam ka na kay Mama. Paalam kaibigan. Ito na rin kasi ang huling beses na makakasama natin siya. Huling pagkakataon na maitatakas niya tayo sa maingay at magulong mundo. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Tara, camping na tayo. Ganun pa rin ang siste, mamamalengke muna tayo bago ang araw ng camping para mailatag natin ng maayos ang mga rekados na kakailanganin. Ayun camping ulit. Medyo maayos na yung lagayan natin Hindi na siya magulo. Bumili na tayo ng rack. Kung meron kayong mga camping gears, alam na. Dito na ako. Hakot na. Siyempre, present pa rin si Berto, ang pinakamaaasahan kong pinsan. Mula nga sa bahay ay kakain lang ng 1 oras ang biyahe papunta sa campsite. Hindi na rin naman tayo lumayo, hindi katulad nung last vlog natin na pumunta tayo ng Laguna, Batangas. Ngayon hindi, lang tayo, Silang, Cavite. Yan. Cavite pa rin. Kami taga Dasma lang kami, Dasma, Cavite. Tumawid lang tayo ng kabilang bayan sa bayan ng Silang. Doon lang tayo magka-camping ngayon. Kasi itong camping na to is farewell na camping para dito kay Mamaw. Kasi ito na yung huling beses na makakasama natin si Mamaw sa camping natin. Kasi hindi naman kasi talaga sa amin tong kotse na to. Doon to sa tatay ko. So nakikigamit lang kami para meron kaming magamit sa pagka-camping natin. Malaki ang papel ni Mamaw sa buhay namin dalawa, kasi kung hindi dahil sa kotse na to, hindi kami makakapag-camping. True. Through the fire. Sa lahat ng mga napuntahan namin, hindi mangyayari yun kung wala si Mamaw. Kaya ilalaan namin tong camping na to para kay Mamaw, Last camping nakasama si Mamaw. Mamaw, you are so very very good, Ay na, malapit na. Kailangan na nating lumiko. Saan yung likuan? Saan? Bakit yan? Ay, charot. Kailangan tagos. Ayun, dun! Ay, ayun, oo nga. Sa kabila. Ayun, yung may ano. Pag nakita nyo yan, yung Paris original na yan, iliko na kayo dito ngayon. Ito na yung daan. Ito tayo sa right. Medyo may basag-basag yung kalsada, kaya daan-daan. Ayan, doon tayo liliko. Uy, barag na barag ang daan. Wala pang kanlungan sign. Oo. Pero dito tayo pinapadaan. Tama naman. Ang kagandahan dito ay malakas pa rin ang signal at gumagana ang mapa natin. Kaya siguradong hindi tayo maliligaw. Ito yun. Opia. Opia. Okay, so kakanan tayo dito ngayon. Ito dito. At ilang sandali pa nga lang ay narating na natin ang Kanlungan Campground. Ito na ang Kanlungan, Ito yung entrance. Hindi natin na-videoan yung kanina, pero ito na yun, Ito yung giniban to. Oh! Kain muna tayo. Isa sa mga natutunan namin na lagyan muna ng laman ang mga sikmura namin bago kami gumalaw. Para may lakas kami at syempre, para maiwasan ang pag-aaway habang nagsiset up. Aray ko po. Kain muna tayo bago ang lahat. Ito yung pinakamalagay, busog kayo bago kayo mag-set up. Ang ganda rito, tahimik.
Maliit lang siya pero palag na. Tignan nyo yung view namin. Mas maning kanin, be. Sa ko nilagay yung tire. Ito, huwag natin galawin. Ayan ang isasahog natin sa pechay bukas. Ngayon, ang tanong, bakit tayo gagalaw? Busog na busog tayo. At kahit nga busog na busog kami ay kailangan na namin gumalaw para hindi kami abutan ng dilim. Ito yung sapin natin dati, oh. Sapin na hindi na natin kakailanganin. Mga unan, tapos yung tent natin. Meron tayong bagong gamit, binili ni bossing ko. Ito, Shine Trip na lagayan ng pegs tsaka hammer. Tingnan nyo. Dati kasi 'di ba ang gamit natin ano lang, eco bag. Ngayon, ito na. Tingnan mo. Oh, 'di ba? Madadala mo na kung saan mo kailangan. Tara, set up natin yung canopy. Tatry ko. Hindi. Ha? Dito may lalagay. Ay! Ano? Ayaw, suko. Pagod. Oily na yan. Minsan sa mga buhay natin, at na yun You know, di na tayo nahihirapan mag-setup ng canopy kasi unti-unti na nating nakakabisado kung paano siya itayo eh. Ayan o, di ba? Ayos din, pagka tuloy-tuloy ka nagka-camping, makakabisado at makakabisado mo talaga yung ano, kailangan gawin. Pero nandun pa rin yung pagod. Setup naman natin yung tent, no? Nakakapagod. Be, game, paunahan. Okay. 1, 2, 3, go! Hindi biro ang pagse-setup pero ganun pa man ay mas pinipili namin na humanap ng paraan para mas ma-enjoy ang bawat sandali. Daya! Panalo. Ito yung bago naming higaan. Di pa namin nabubuksan. Hindi ko nga alam kung ano itsura nito eh. Sa ganitong oras na ako natatabla ng pagod eh. Yung peel, kaya ba yung peel? Papakita ko sa'yo. Ito siya, ganito yung ano nyo. Hindi siya yung makapal na ganyang kakapal, hindi. Mamaya makikita nyo. So, ang brand nito is Mountain Hiker, no? Tapos meron siyang built-in na inflator. Pwede mong matanggal to. Yan o, balik natin. Ito yung off. Asan yung on dito? Try natin. Uy, deflate yun, deflate yun. Ayun ang inflate. Yan. Nice din. Tignan natin mamaya kung ano magiging itsura niya. Uy, malambot. Ganyan lang siya kakapal. Uy, ang sarap, parang foam lang oh. Sarap naman ito. Pwede na. Baka hindi pa siya open. Uy. Tsaka pag gumalaw ako, hindi naaalon. Ang ganda nung higaan. Ramdam na namin ang pagod sa mga oras na to, kaya paliparin muna natin sila Mok habang nagpapahinga.
Sa mga oras na to ay nagbabadyan ang ulan, kaya wala kaming ibang magagawa kundi bilisan at mag-focus sa pagsiset up. Parang may problema tayo. Anong problema natin? Wala tayong yung malaking panluto. Wali? Oo. Aray ko po. Tignan mo, parang ano na oh, malapit na umulan. Kinakain na ng ulap yung langit, kaya kailangan ko nang magmadali. Be, ako na dito. Pasok ka na doon sa loob. Mahambo na. Mamaya na ako mag-video, no? Dami pa namin gagawin. Tapusin ko muna to. Ayun na, nasa ulan. Uy, naanggi. Sabi ko po. Pasok ko na ako sa loob. Uy, nasa ulan. Buti na lang kumain tayo kanina, be. Yun, oh. Pati yung hangin, lumalakas, oh. Sarap naman yung higa, no? Kumatakot, be. Ilaw. Naanggi. Binabaha na yung ilalim ng tent natin pero hindi tinatagos yung tent. Magandang sinyalis ito. Ito lang, dito lang talaga. Dito sa kabila ba? Wala. Meron din. Ano gagawin? Kailangan siguro nating idikit. Tanggalin natin sa pagkakahook. Teka lang ako. Let's go, boys. Bamba, no? Sa pagkakataong ito ay wala na akong ibang magagawa kundi suungin ng ulan. Tanggalin natin. Alam ko na yung nagkukos. Tuntulo na to dito. Ayan. Nag-i-splash papaloob dito. Kaya tanggalin muna natin para safe. Okay. Sa likod, wala naman. Ayan. So yun nga, dapat nagluluto na tayo ngayon eh. Kaso kalikasan na yung nagsasabi na magpahinga muna tayo. Relax kami kasi hindi kami tinatagos ng ulan sa tent. Panalo si altitude talaga. Very good altitude. Sinalba mo ang gabi namin na ito. Yun, wala tayong magagawa kung kalikasan na nagsasabi na tumigil muna tayo at magpahinga. Pero kung ipupush kong magluto dyan, hindi na. Ang sarap kayang matulog pag naulan, no? Good night mga ropa. Ano yun? Gutom na ako. Gutom ka na. Wala tayong magagawa. Mas malakas si bossing sa kalikasan. Kung ang kalikasan, pinapagpahinga tayo. Ayan, magagawa. Kung pag nagutom si bossing, kailangan nating magluto. Magluto na ako. Ready tayo. Tignan niyo yung itsura sa labas. Ayan yung pecha yun. Punas-punas lang para dire-diretso yung luto natin, no? Okay, let's go. Simple lang naman yung gagawin natin luto, no? Igigisa lang natin to, tapos ang isasahog natin sa kanya is yung natira nating adobo kanina. Tignan nyo naman kasi yung pechay. Pasuko na, oh. Ganyan. Bukas wala na yan. Nantutay na yan. Lutuin na natin ito. Ang magiging recados lang is pechay, yung adobo, tapos kamatis, sibuyas, bawang. Yun lang. Tapos okay na yun. Makachibog na tayo. Para mamaya, pagtapos natin kumain, magtitimpla naman tayo ng mainit na kape. Dahil nga gutom na si bossing, ay wag na tayo magpaligoy-ligoy pa at simulan na natin ang pagluluto. Simulan natin sa kamatis. Siya dito. Tapos nalagay natin sila dito para maiwan natin yung pechay ng maayos. Panis. Maayos. Yun. So okay na. Ito. Sibuyas, kamatis, bawang, tapos yung natirang adobo. Tara, simulan na natin ang pagluluto. Buksan natin ang kalan. Siyempre, lagyan natin ng konting mantika. Painitin lang natin ng konti yung mantika, no?
Okay na, mainit na. Higyan na natin yung sibuyas. Ang dami naming naiwan. Naiwan ko yung kawali. Wala akong butane. Aray ko po. Pero ayos lang. Ang taas, hindi ko makita masyado. Tapos, lagyan na natin yung bawang. Back to na tayo, back to basic. Lagyan na natin yung kamatis. Tapos niyan, lalagay na natin yung adobo. Hindi na natin iniiwa. Diretso na. Okay na yun. Diba? Lagyan natin ng konting tubig. Lagyan na natin yung pechay. Gutom na si Bossing. Ano lang to, mabilisan. Tapos ang problema. Ang bango. Amoy healthy. Mas maganda talaga yung may green-green yung kakainin nyo sa camping. Takpan ulit natin. Antayin lang muna natin siya. Maya-maya lang, pwede na yan. Mag-iinit naman tayo susunod para sa shirataki rice. Ang bango. Amoy healthy talaga. Ang bango. Tingnan naman, oh. Wisikan natin ng konting asin. Yung asin ko nabasa na. Parang walang nalalagay, ah. Ay. Natin ng paminta. Naku, nabasa din. Tarayin mo. Dito na lang. Kunti lang. Tapos tikman natin. Yan. Tikim and time. Ayos na. Okay na to. Ready naman natin yung shirataki. Ang kagandahan dito sa shirataki rice, hindi mo na siya kailangan isaing. Bubuhusan mo na lang siya ng mainit na tubig. Tapos okay na siya. Maganda rito, wala siyang sugar. Hindi katulad ng natural na rice, di ba? Mataas sa sugar yun. Ito, wala. Antayin lang natin kumuluto. Tapos isasalin natin yan dito. Huliin lang natin ng konti. Tapos takpan lang natin. Antayin lang natin yan mga ilang minuto. Tapos maya-maya lang, pwede na tayong kumain. Kain na. Papakita ko sa inyo yung shirataki rice. Tignan mo. Oh, diba? Sumusok-usok po. Parang kanin na talaga siya. Yung natural na kanin. Ayan o. Oh. Ay, kain. Woo-hoo-hoo. Healthy tayo ngayon. Healthy living. Kape tayo mamaya, be. Tapos natin kumain. Timpla ko kape. Ang plano namin dito, simpleng camping lang, yung chill lang. Tapos inulan naman kami ng todo. Kota na tayo sa mga mainit na camping. Nagsimula kami tag-unit, di ba? Tapos ngayon tag-ulan naman. Hindi pa namin na-try na mag-camping ng taglamig. Para lang to kay mama eh. Kumbaga, isang huling camping na ihatid na kami dun sa campsite. Hindi na ayon sa plano yung mga nangyayari. Pero solid pa rin. Pag magka-camping kayo ngayong tag-ulan, dapat ready kayo. Dapat yung tent nyo, waterproof. Yung awning nyo, ganun din, waterproof. Kasi pag hindi, baka sakitan kayo ng ulo. Buti kami kanina, lakas ng ulan. Pero relax lang kami sa loob kasi hindi kami tinatagos. Subok na subok si altitude sa tag-ulan. Ubus, oh. Simot eh. Sa mga nagsusubscribe sa atin, nagko-comment, so maraming salamat po sa inyo, no. Actually, hindi ko inaasahan na ganun karami yung magiging views nung unang vlog namin. Ngayon? Hantiin ko nun, mga 300 lang, mga 400. Nagulat ako, tumaas, no. So, thank you sa inyo lahat. Thank you po. Pati dun sa pangalawang vlog natin. Pag nababasa namin yung mga comments, nakakataba ng puso. Parang nakakasipag lalo mag-vlog, So, thank you mga ropa, no? Maraming salamat. Kaso nga lang, si mama, last day, wala tayong magagawa, kundi tanggapin, no? Pero, abang-abang lang. So, yun, thank you ulit. Maraming salamat. Pagka hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Para kawa nyo na. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Pagkatapos namin kumain ay nagkape lang kami saglit at dito na rin natapos ang aming gabi.
Magandang umaga mga ropa, no? Iba yung atake ng view dito eh. Tingnan mo. Diba? Kagabi sobrang dami ng gamo-gamo. Kaya naglaglagan dito yung mga namatay na gamo-gamo. Tapos yung nangyayari, may mga langgam galing dito sa puno. Mababa sila. Kinukuha nila yung mga gamo-gamo. Kinakatay nila. Tapos dinadala nila. Tulad nito, bit-bit niya na yung isang gamo-gamo. Yan ang tinatawag na circle of life. Ayos din dito. Ang ganda ng view nyo, oh. Tignan mo. Tsaka puro ibon lang yung maririnig nyo. Kailangan natin magluto ng maaga kasi baka masira yung mga recados, yung baboy at saka isda. Kasi sablay yung cooler namin. Pero bago ang lahat ay magtimpla muna tayo ng pampainit ng sikmura. Ay, oras na para magluto. Okay, tara, i-ready na natin ang mga gagamitin natin. At dahil nga naulanan ng mga pangluto natin ay kailangan natin itong banlawan. Okay, simulan na natin. Magluluto na tayo. Kaso nga lang ang tanong, okay pa kaya yung gulay natin? Malalaman. Kangkong. I-check natin ang kangkong. Aba, pwede pa. Ang gabi. Pwede pa. Talong. Aray ko. Bulok na yung dulo. Ayos lang, ayos lang. Sitaw. Lanta na oh. Aray ko po. Okra. Papalag pa. Ang dami naman ng gulay. Kasi ba sa lutuan natin yan? Pinaiwanan ko kasi yung lutuan. Bulok ang dulo ng ating talong. Huwag natin. Yan. O, pwede pa yung loob. Pwede pa. Ang dulo lang yung nabulok. Okra. Yung sitaw natin, pambibigay na eh. Inilaw na eh. Yun, saktong-sakto. Tapos yung gabi. Ito maliit. Tapos yung kangkong. Ayos na. Yung ano naman tayo. Okay, all set. Lutuin na natin. Lulutuin na rin pala natin lahat ngayong tanghali para mamayang gabi hindi na tayo magluluto. Chill na lang kasi baka mamayang gabi umulan na naman. GG tayo dyan. Game, luto na tayo. O, tara na. Okay na yan. Lagyan na natin ng mantika. Bawang. Ay, sibuyas pala. Lagyan natin yung kamatis. Lagyan na natin yung baboy. Dito pala yung takip niya, oh. Yun, oh. So, lagyan natin ng paminta. Tapos nito, pampabango to, eh. Tapos, lagyan natin ng asin. Hop. Yan. Okay, tapos takpan muna natin para maluto yung baboy. Ang lit ng lutuan natin ngayon. Saingan namin to, eh. Ngayon, naging lutuan tuloy. Daming nakalimutan. Hindi naman natin nilagyan ng tubig pero nagkatas yung baboy, oh. Ang problema lang pala natin, kakain tayo ng matinding gas. Lagay na natin yung mga kailangang ilagay. Para isang pakuluan na lang. Ito muna. Gabi. Pwede tayo ng tubig pang sabaw. Pakuluan lang muna natin to. Yan. Tapos lagay na natin yung mga gulay. Para mamaya hindi na maluto yan. Lagay na natin yung mga gulay. Yan. Ihuli na natin yung kangkong. Mabilis naman maluto yung kangkong. Hindi, sama na kita. Lagyan na natin lahat. Punong-puno eh. Punong-puno eh, oh. Bababa naman yan eh. Pag naluto yung kangkong, bababa yan. Boom. Apaw eh. Uy, nalimutan ko yung pang-asim. Baka maging nilagalan to. Lagyan na natin ang pang-asim. Ba yan? Sinigang na walang asim. Aray ko po. Tayin lang natin ulit kumulo. Yun, oh. Pwede na siguro to. Tingnan natin. Malinamnam. Okay na, may ulam na tayo.
Okay na to, tabi na muna natin. Ngayon naman, ang gagawin natin, piprito tayo ng isda. Yun, no? Dito ka muna. Kailangan itang palayain. Yun. Woo! Mahirap ah. Ilang sandali pa nga lang ay naluto na ang ulam. Kaya tara, kain tayo. Ayun na, ang ulam. Ito pa oh. Woohoo! Kain na tayo. Baka umulan na. May sausawan pa tayo na may patis tsaka sili. Tsaka may konting kalamansi. Kain tayo be, tara. Let's go. Tignan mo naman. Sinigang. Sarap. Halo. Sausawan. Round 2. Isda naman. Sarap naman. Tama-tama yung alat. Galunggong. Ang sarap magkamay. Sarap na magkamay. Nagugus ba ako? Sa camping malinis yan. Kung taga ano kayo, taga Silang or Dasma, or kahit siyang malapit, Tagaytay, subukan nyo dito sa Kanlungan, maganda. Tahimik, maganda yung lugar. Punta lang weekdays para talagang solo nyo. Hindi siya ganun kalaki pero maganda yung lugar. Oh, kagat. Ay, gusto rin. Camping na rin kasi kayo. Puro kayo nood eh. Kung balak nyo rin mag-camping ng mga umaabot ng 3 days, dapat may maganda kayong cooler. Huwag kayong mag-settle sa mamurahing cooler lang. Kasi pagkaan nyo yun nandun. Mamaya, nasira yun. Katulad yung sa amin, hindi naman nasira pero sa araw lang, tubig na agad yung yelo. May kamahalan kasi yung mga magaganda. Pero, sureball ka naman doon. Hindi katulad nitong cooler namin. Mura nga, pero maaalanganin ka naman pagka nag-ilang araw ka sa campsite. Kayo, huwag kayo nood ng nood. Labas-labas din kayo ng bahay. Malay nyo, magpangita tayo, tapos magpalitan tayo ulam. Diba? Ay, sarap. Oh, ligpit muna kami. Kasi baka umulan na eh. Natin to. Bago pa mabasa yung loob. Ayun yan, ulan, lumalakas na. Upo lang muna, chill lang habang naulan. Narin ko po, sarap. At maya-maya pa nga lang ay tuluyan ng bumagsak ang ulan. Hindi namin inaasahan na uulanin kami ngayon sa camping. Pero siguro may dahilan kung bakit nangyayari to. Kaya sa halip na problemahin namin na baka mabasa kami, ay mas pinili na lang namin na namnamin ng bawat patak ng ulan. At natapos na nga ang malakas na pag-ulan. May sampay pa na tawalya, no? Maambon pa pero konting-konti na lang yung ambon. Sarap maligo sa ulan. Tagal namin hindi nagawa yun. Ngayon na lang ulit, no? Sarap pala sa camping yung naulan. Tapos nililigo ka, no? Meron palang low pressure area kaya pala maulan. Ngayon ang plano, magpapahinga muna tayo. Idlip muna, siesta time. Mamaya na lang ulit, mga ropa. Pagkagising ko ay nagligpit na ako paunti-unti dahil ang plano sana ay hindi na kami magluluto ngayong gabi. Kaso nga lang, malamig ang klima ngayon kaya masarap humigop ng mainit na sabaw. Kaya tara, luto ulit tayo.
balik tayo sa classic ngayon. Lutuin natin yung noodles. Ang mahirap lang dito sa campsite, sobrang dami niyang insekto. Siguro maulan kasi kaya ganun. Kaya mas maganda may baon kayo ng mga pangontra sa insekto. Yan, ito masarap dyan partner. Tinapay. Noodles, paldo. Back to basic lang tayo ngayon, di ba? Hindi na kami lumayo. Tapos yung pagkain, simple lang. Tamang pahinga lang habang naulan. Kaya parang ngayon, parang yun yung pinaka-relax na camping namin so far. Yung mga sin-relax talaga. Last bite. Wala na. Busog na busog. Diba sumisingaw yung higaan namin nung unang dalawang camping. Tapos ngayon, ang ganda ng higaan namin ngayon. Kahit gumalaw yung kasama mo, hindi ka gagalaw. Diba yung mga airbed, pag kami isang gumalaw, umaalon. Yung mga ganun. Eh ito, hindi. Ganda talaga. Kaya sarap tulog ba no? Sa airbed kasi yung medyo mataas na ganyan. Pag kami gumalaw, gagalaw ka. So ako nahihilo ko dun. Dito hindi. Panalo. Tagay tayo habang nagkukwentuhan. Sa mga ropa na tumatagal hanggang dito sa bandang dulo ng vlog. No? Thank you sa inyo lahat. Sa mga nag-i-stay. Ayan. At dahil nag-stay kayo, meron akong pa-premyo sa inyo. Meron kayong finger heart. Ligpit tayo, ligpit. Nagbawas lang kami ng ligpitin dahil ang sabi ay uulan daw bukas. At pagkatapos nito ay pumasok na rin kami agad dahil... Aray ko po. Ang daming gamo-gamo. Okay, at dahil dyan, matutulog na tayo. At dito na nga natapos ang aming gabi. Isang payapang umaga ang sumalubong sa amin pero nagbabadya pa rin ang pag-ulan. Kaya tara, simulan na nating magligpit. Tignan mo naman yung higaan namin, buhay na buhay pa rin. Parang foam, parang nakahiga sa foam. Panalo. Very good. Tapos na ang ligpitan kaya tara, ikot naman tayo sa campsite. Simulan natin sa banyo nila. Maganda ang design, malinis at napakalakas ng tubig. Isa lang ang toilet ng lalaki at babae pero may isang shower area sa labas. Dito naman ang lababo nila. Maluwag kaya makakagalaw ka ng maayos. Malinis, simple lang at syempre napakalakas din ng tubig. Dito naman sa baba ang tent pitching area nila. Madaling i-access dahil merong maayos na hagdan at may napaka-relaxing view ng mga puno. Bagay na bagay kung gusto nyo mag-relax sa buong camping. Dito naman kayo pupwesto kung magka-car camping kayo. Medyo maliit nga lang ang campsite kaya mas konti lang ang kayang ma-accommodate. Napanalo para sa akin para sa mas tahimik at payapang camping. Overall, relaxing ang pagstay namin dito kaya pasok ang kanlungan sa mga babalikan naming campsite. Hey. Hey. Nandito si Impil. Magpaalam ka na kay Mama. Paalam kaibigan. Paalam kaibigang Mama. Hanggang sa muli. Sa sandaling panahon ay nakasama namin si Mama para tuparin ng mga pinapangarap lang namin dati. At ngayon ay ang huling beses ng paghatid niya sa amin sa isang campsite. Pero ganun talaga ang buhay. May mga bagay na dumarating para samahan tayo sa isang bahagi ng paglalakbay. At darating din ang oras na kailangan natin silang bitawan. Dahil kailangan nating bigyan ng lugar ang bago nating makakasama.